3,000 taon na ang nakalipas. Sa mga tuyong disyerto ng baybayin ng Peru, isang libingan ang lumitaw na may daan-daang bungo na humaba ng hindi ka panipaniwala. Napaka-bizarro, kaya sinabi ng iba ng mga ancient aliens. Ngayon, ang mga misteryong iyon ay sa wakas ay may sagot na. At kasing hibla ng mga alamat mismo, na-crack ng artificial intelligence ang enigma. Pero ang natuklasan ng Aung Peace tungkol sa mga elite ng Paracas at sa mga pinakalumang sikreto ng sangkatauhan ay babaguhin ang ating mga pinaniniwalaan. Maliban kung may mas kakaiba pa sa likod ng katotohanan. Sa timog na baybayin ng Peru, kung saan tinatangay ng tuyong hangin ang Paracas Peninsula at ang rehiyon ng Ayca, natuklasan ng mga arkeologo ang isa sa mga pinakakagulat-gulat na libingan sa sinaunang mundo. Dito, sa ilalim ng mga patong-patong na buhangin ng disyerto, nakalatag ang daang bungo. Bawat isa ay may hugis na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang paningin. Ang mga labi na ito ay mula sa 1,000 hanggang 500 BCE, isang panahon na nakita ang pag-usbong ng kulturang Paracas at ang pamumukadkad ng kanilang detalyadong mga tradisyon sa paglilibing. Ang mga bungo mismo ay bahagi lamang ng kwento. Ang mga paghuhukay na pinangunahan ni Julio Tello noong dekada 1920 ay nagsiwalat ng buong mga sementeryo na puno ng ebidensya ng isang lipunang nagpapahalaga sa pagkakaiba at pagpapakita. Ang mga pinakakahangahangang libing ay hindi lamang mga nakatiwangwang na natuklasan. Nakagrupo ang mga ito sa mga puntod, kung minsan daan-daan ang magkakasama. Bawat isa ay may kasamang mga tela na may pambihirang kahusayan. Mga lalagyang seramiko na may mga larawang pangbaybayin at sa mga bihirang kaso, mga butil na ginto o mga palamuti. Ang mga gamit sa libing na ito ay nagpapakita ng isang pattern. Ang pagpapahaba ng bungo ay malapit na konektado sa katayuan, nakalaan para sa mga may kapangyarihan, kayamanan o sagradong tungkulin sa kanilang komunidad. Ang mga mapa ng mga burial site ng Paracas at Ayca ay nagpapakita ng network ng mga elite na puntod na umaabot mula sa tuyong kapatagan ng baybayin hanggang sa paanan ng Andes. Ang mga tela, ilan sa mga pinakaluma at pinakamahusay sa Amerika, ay nagmumungkahi ng isang lipunang may malalayong kalakalan at mga dalubhasang artisano. Ang mga seramiko rin ay nagpapakita ng mga motif na hindi makikita sa ibang lugar. Nagpapahiwatig ng isang natatanging pagkakakilanlan ng kultura na hinubog ng parehong kapaligiran at tradisyon. Ang nagpapaiba sa mga bungo na ito mula sa karaniwang mga libing ay hindi lamang ang kanilang hugis, kundi ang konteksto kung saan sila natagpuan. Ang sadyang pagkakaayos ng mga katawan, ang pagpapatong-patong ng mga pinong tela, at ang paglalagay ng mga seremonyal na bagay. Lahat ay nagpapakita ng maingat na koreografiya ng kamatayan at pag-alaala. Para sa mga elite ng Paracas, ang pagkakakilanlan ay nakasulat hindi lamang sa buhay, kundi sa mga buto at mga artifact na naiwan. Ang tanong na nananatili ay paano, sino, at bakit? Naging ganito kadramatiko ang pagbabago ng mga bungo na ito, at ano ang ibig sabihin ng pagbabagong iyon sa mga taong nabuhay at namatay sa sinaunang baybayin ng Peru. 3 paliwanag ang nagpaaligsahan sa loob ng mga dekada upang ipaliwanag ang dramatikong hugis ng mga pahabang bungo ng Peru. Ang pinakamalawak na tinatanggap ay mula sa antropolohiya, sadyang cranial binding. Sa gawaing ito, binabalot ng mga magulang ang ulo ng sanggol gamit ang mahigpit na mga bandahe o mga cradleboard. Unti-unting hinuhubog ang malambot na bungo sa loob ng mga buwan o taon. Ang prosesong ito na mahusay na naidokumento sa buong sinaunang South America, at higit pa ang lumikha ng mahaba at pahilig ng mga bunganga at pinatag ng mga noo na nakikita sa mga elite na libing ng Paracas. Ang mga kagamitan para sa pagbabalot, mga sinulid na banda, mga kahoy na splint, at mga hinabing pad ay nakuha mula sa mga burial site. Nagbibigay ng pisikal na ebidensya ng teknik. Ang pangalawang paliwanag ay nagmumula sa mundo ng medisina, medical anomaly. Ang ilang mga mananaliksik ay nagtuturo sa mga bihirang genetic na kondisyon, lalo na ang craniosynostosis. Sa disorder na ito, isa o higit pa sa mga growth plate o sutur ng bungo ang nagsasara ng maagang masyado sa pagkabata na nagre-resulta sa abnormal na mga hugis ng bungo. Ang mga CT scan mula sa ibang archaeological site ay nagpapakita ng mga palatandaan, nawawala o nagsasarang mga suture. Hindi pantay na kapal ng buto, at kung minsan ay isang parietal plate lamang sa halip ng karaniwang dalawa. Bagamat bihira ang mga kasong ito, ang kanilang pag-iral ay nangangahulugang hindi lahat ng pahabang bungo ay maaaring ipagpalagay na resulta lamang ng mga kultural na gawain. Ang ikatlo at pinakamakulay na teorya
ay nagmumula sa labas ng mga akademikong bilog, mga sensasyonal na pahayag. Ang mga online forum, dokumentaryo at viral na video ay nagpakalat ng mga pahayag na ang mga bungo ay ebidensya ng hindi tao na ninuno, mga alien, mga nawawalang lahi, o hindi kilalang species. Ang mga tagapagtaguyod ay nagtuturo sa mga feature tulad ng nawawalang sagittal suture, hindi karaniwang posisyon ng foramen magnum o mga cranial volume na sinasabing lumalampas sa normal na limitasyon ng tao. Ang mga pahayag na ito, madalas batay sa mga piling larawan o maling pagkaunawa ng data, ay nagpasiklab ng pandaigdigang pagkamangha at kontrobersya, lalo na pagkatapos ang mga leaker. Si Samuels, T-scan ay kumalat sa internet sa mga nakaraang taon. Sa tatlong kampong ito, cultural modification, medical anomaly, at ang fringe, bawat isa ay nag-aalok ng iba't ibang ebidensya at interpretasyon. Ang tanong ay nangangailangan ng isang mahigpit at walang kinikilingang investigasyon. Tanging ang isang komprehensibong, siyentipikong approach na kayang timbangin ang mga pisikal, genetic, at contextual na pahiwatig ang makakapagpalipat ng debate mula sa haka-haka tungo sa resolusyon. Ang investigasyon ay nagsimula sa pinakabuong dataset na nakolekta tungkol sa mga pahabang bungo ng Peru. 32 bungo mula sa rehiyon ng Paracas ang nascan gamit ang high-resolution computed tomography. Bawat scan ay kumukuha ng istruktura ng buto sa mga hiwa na kasing nipis ng kalahating milimetro. Ang katumpakang ito ay nagpahintulot sa mga mananaliksik na masubaybayan kahit ang pinakamalabong mga linya ng suture at banayad na pagbabago sa density ng buto. Mga feature na mahalaga para makilala ang mga epekto ng pagbabalot mula sa mga sanhi ng genetics o sakit. Bawat bungo ay nakatalog gamit ang isang natatanging identifier na nagkokonekta ng mga scan sa kanilang konteksto ng libing, tinatayang edad, at mga kaugnay na artifact. Upang magbigay ng konteksto, ang koponan ay gumawa ng isang comparative library ng 1,200 skull scan na kinuha mula sa parehong mga sinaunang at modernong populasyon sa buong Amerika, Europa at Asia. Ang mga reference scan na ito ay kasama ang mga kilalang kaso ng sadyang cranial modification, dokumentadong craniosynostosis, at mga karaniwang bungo mula sa parehong panahon. Ang lawak ng library na ito ay nagbigay sa Identity System ng isang matibay na baseline para sa pagkilala ng mga pattern na natatangi sa cultural binding kumpara sa mga bihirang congenital anomaly. Ang ancient DNA analysis ay sinubukan sa 18 specimen at 6 ang nagbigay ng magagamit na genetic sequence. Ang mga sample na ito ay nakatuon sa petrous bone at sa mga ngipin. Pinili dahil sa mas mataas na posibilidad na mapreserba ang dikit na NA sa tuyong kapaligiran ng baybayin. Bawat computed tomography scan at DNA extract ay naitala sa ilalim ng mahigpit na chain of custody protocol. Tinitiyak ang integridad ng data mula sa field hanggang sa laboratorio. Ang resulta ay isang walang kapantay na multi-layered dataset. Buto, konteksto, genetics, handa para sa pinakamasusing digital analysis na sinubukan sa misteryo ng Paracas. Ang AI ay nagsimula ng kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagsasali ng mga sinaunang bungo sa mga numero. Minamap ang bawat kurba, tagaytay at hukay na may geometric na katumpakan. Gamit ang morphometric analysis, inihambing nito ang mga 3-dimensional coordinate mula sa mga bungo ng Paracas sa libo-libo pang iba. Naghahanap ng mga pattern na hindi nakikita ng mata. Bawat landmark sa buto ay naging isang data point na nagpapakain sa isang model na sinanay upang makilala ang mga banayad na pagkakaiba sa pagitan ng mga ulong hinubog ng kamay at sa mga binago ng mga bihirang genetic na pagbabago. Ang susunod na gawain ng makina ay ang ancestry, ang mga DNA sequence. Ilan ay bahagyang kumakapit sa petrous bone ay pinatakbo sa isang Bayesian framework. Ang approach na ito ay tumimbang sa posibilidad ng bawat genetic marker na lumitaw sa mga lokal na populasyon ng Andes kumpara sa mga malalayong grupo, nagtatayo ng isang statistical portrait ng heritage. Ang AI ay hindi lamang naghanap ng mga halatang katangian. Kinakalkula nito ang mga probability, binalaan ang mga outlier, at cross-check ang bawat resulta laban sa kilalang reference library. Sa buong proseso, bawat hakbang ay sumunod sa mga prinsipyo ng FAIR. Ginagawang findable, accessible, interoperable, at reusable ang data. Walang scan na mababago o mawawala ng walang bakas. Ang sistema ay naglog ng bawat aksyon, nagkokonekta ng mga digital record sa mga pisikal na artifact at konteksto ng libing. Sa huli, ang lumitaw ay hindi lamang isang listahan ng mga sukat o isang string ng gene code,
kundi isang layered na mapa ng pagkakakilanlan. Isa na malapit ng haharapin ang mga pinakalumang alamat at ang mga pinakamatatapang na pahayag tungkol sa mga pahabang bungo ng Peru. Alas 3:13 ng umaga, ang orasan ng laboratorio ay nagniningning sa ibabaw ng magulo ng mga kable at mga walang lamang tasa ng kape. Si Dr. Elena Quispe ay nakatayo sa likod ni Marcus Lu habang ang mga linya ng code ay gumugulong sa monitor. Mga buwan ng kabiguan at mga pagluluda sa hating gabi ang pumipiga sa kanilang dalawa. Si Marcus, na pulang mga mata mula sa mga oras sa harap ng screen, ay gumawa ng huling pagsasaayos, isang bug fix sa shooter detection ng classifier. Ang output ng AI ay nag-flash ng berde pagkatapos ay tumibay. Nahinto ang hininga ni Elena. Si Marcus ay sumigaw. Nagulat ang gwardiya sa gabi sa dulo ng hallway. Sa sandaling iyon, ang panganib na kanilang tinanggap, mga karera, reputasyon, ang tiwala ng isang buong larangan ay naging iisang tagumpay. Nagyakapan sila, kalahating tumatawa, kalahating umiiyak, habang ang resulta ay nananatiling matatag sa screen. Breakthrough. Ang hatol ng A, Arigis, una ay dumating na may mga numero na pumutol sa mga tao ng haka-haka. 82% confidence para sa sadyang pagbabalot, 68% para sa genetic amplification, at 7% lamang para sa bihirang patolohiya. Ang ministeryo ay naglabas ng isang maingat na pahayag na sumusuporta sa paliwanag ng pagbabalot. Ngunit nagbababala laban sa labis na pag-asa sa mga algorithm. Ang mga pinuno ng komunidad ay nagpahayag ng maghahalong reaksyon. Ang ilan ay tinanggap ang kalinawan. Ang iba ay nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito para sa dignidad ng mga ninuno. Ang variant X na may frequency na 0.06 ay naging lightning rod para sa debate. Ang 2019 online leak ay nagpatuloy na magpasiklab ng mga outsider theory, habang ang 2021 compromise ay pinanatili ang lahat ng scan sa loob ng Peru. Kinumpirma ng mga auditor ang proseso, ngunit nagpatuloy ang kontrobersya. Binabasa na ngayon ng A. Haul-Aoy ang mga tahimik na kwento ng mga sinaunang bungo ng mas mabilis kaysa sa sino mang tao, habang isinusulat muli ng mga algorithm ang ating pag-unawa. Sa nakaraan, bawat pagtuklas ay sumusubok sa tinatawag nating katotohanan. Ang tunay na misteryo, gaano karami ng kasaysayan ang hahayaan nating baguhin ng mga makina para sa atin.